tayo dahil katulad nga sabi ng ating pastor, busy tayo eh. So tayo ay nakarating sa ating bahay sa bahay ng maayos at ligtas. Sabi ko, pastor, medyo sensitive yung tatalakayin natin. May mga bago, may mga luma. At yung luma, pudpud na sa gatong klase ng topic. Adjustable naman yan. Adjust na. I-adjust na. Last week ata tinalakay ni Pastor about yung ating obligation sa church. Kasi yung iilang tao, pag narinig yung obligation, money kagad, di ba? Money, kung ano yung mayambag. Actually, totoo yan, mga kapatid. Kaya nga dumami yung religion. Pansin nyo? Dumami. Bakit nagtayo sila ng iba't ibang sekta? Unang-una, ano yun? Power. The more na makapangyarihan ng isang church, the more na lalapitan ng tao, lalapitan ng pera. Kaya nga, ang dami nag-i-endorse sa mga mayayamang church. Di ba nag-i-endorse ng politiko? Anong ini-endorse? Karaniwan, kaaway ng tao sa Facebook. Na magnanakaw. Yun yung karaniwang ini-endorse. Bakit hindi sila mag-endorse ng normal na tao na gusto tumakbo? Walang pera eh. So power. Kaya dumami. Ano pa? Popularity. The more na popular ang church mo, the more nalalapitan ka ulit ng pera. Kay pastor nga, may lumalapit din eh. Pero anong ating stand pagdating sa ganyan? Hindi tayo papasakop sa kahit anong politika, no? Political strategy kung ano man 'yan. Ano pa? Power, popularity, ano? Ano yung isa? Yun eh, pera. Money, pera. Kaya dumami yung sekta kasi akala nila kapag nagtayo ng church, yayaman ka. Katulad nung pinsan namin. May pinsan kami, gusto magtayo ng religion. Kasi wala na siyang trabaho, hindi na siya maka-apply ng trabaho. Natatangang paraan niya lang, magtayo siya ng... Totoo, may pera naman talaga kasi sa religion. May pera sa organization, association. Kaya nga iba nagkakandamatay tumakbo eh. Di ba? Sa isang samahan. Ganun din sa church. May pera talaga dyan. Kung yun ang goal mo. Pero sa atin, ano yun? Set aside yun. Wala tayong ganun mga kapatid. Pero, since nga yun ang ating topic for today about giving. No? Ilang kasi sensitive. Ayun na naman si pastor. Pera na, parang ano na naman yan. Gas-gas na kami dyan. Yun na nga eh. Diba? Yun na nga. Okay? Actually, sa ibang church, yung mismong pastor nila, nahihiya na mag-topic about giving. Kaya ang ginagawa nila, nag-i-invite ng ibang pasto para ipadala. Yung katulad ko, di dyan ka, hindi naman kayo eh. Di ba? Hindi, totoo. Kasi yung mismong pasto, nakakaya na. Nahiya na ako. Baka mangyari katulad kay Pablo. Di ba? Nagsusumbat na. Nainis na. Wala ba akong karapatang kumain? Di ba? Wala ba akong karapatang magtrabaho? Puro kayo na lang ang iniintindi ko. Ganun na. So, ayun nga. Huwag naman mangyari. Huwag naman sanang mangyari. Pero masipag ang ating pastor. Nagbebenta ng kahit ano. Ano yun? Mga barley juice, buko juice. Lahat na lang. Kasi nga, di ba may karapatan din siyang kumain. May pamilya din siya. No? Tinapik niya na yan eh, obligation ng church. Pero, yun na naman, giving na naman. Ano dapat natin gawin sa giving, no? Ito naman yung topic natin, effort naman. Mag-effort tayo in giving. No? Bakit kailangan mag-effort? Hindi na pwede magbigay. Kasi number one, dito tayo mahuhubog. Yung tiwala natin sa Lord. No? Mahubog tayo, yung loyalty natin. No? Obligasyon natin yung mga bagay na yun. No? Hindi tayo mabubuo kapag hindi natin na-practice yung giving. Kasi pag, matured ka, marami ka nalalaman. No? Knowledgeable ka talaga sa scriptures. Pero pagdating sa giving, bagsak ka. Hindi ka pa rin matatawag na matured. Bagsak ka sa giving eh. May bumagsak sa'yo eh. Sa testimony, talagang todo uniform, tagan. Pag naglakad ka dyan, yung aura mo, parang pastor na pastor ka na. No? Kompleto ka, pero pagdating sa giving, bagsak ka. So, kulang pa rin, no? Mga kapatid. Punta muna tayo sa test in giving. Matthew 19-16.
Ito, ang napakagandang kwento nito mga kapatid, yung about sa binatang mayaman. Basahin natin ha. And behold, one came and said unto him, Good master, what things shall I do that ye may have eternal life? And said unto him, Matthew 19:16-24, Pastor. And said unto him, Why callest me thou good? No, sabi ni, there is none good but one. Sino daw yung mabuti? That is God. Sabi niya. But the will I enter into life, keep my commandment. Kung gusto mo daw, makapasok sa karaya ng Diyos, keep my commandment. Sabi doon sa binata. Ano yung mga commandment na yon? He said unto him, which Jesus said, Thou shalt do no murder. Ito maganda to eh. Sinasabi niya doon sa binata, yung mga kaya niyang gawin. Tingnan niyo ha. Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Mayaman yung binata na yun eh. Hindi talaga magnanakaw yun. Diba? Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Ito na yung sinabi ng binata. The young man said unto him, lahat ng ito nagawa niya na daw. No? All these things I have kept from my youth. Lahat ng mga bagay na sinabi mo, ginawa ko na yan eh. No? Ang sabi, ano pang kulang ko? What lack I yet? Sabi ng binata. Ito na, ang sabi ng ating Panginoon, yung kulang niya. Jesus said unto him, kaya nga tulad sabi ko kanina, lahat kaya mong gawin. Pero pag may kulang sa'yo, hindi ka pa rin, bagsak ka pa rin, mga kapatid. Jesus said unto him, if thou will be perfect, go and sell that thou hast. Sige, benta mo kung anong meron ka. Ano sabi doon? And give to the poor. And thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, nung narinig ng binata yun, anong nangyari? He went away sorrowful, nalungkot, umalis. Anong hindi niya kaya, mga kapatid? Hindi niya kaya i-give up yung meron siya. Lahat ng binanggit ng Lord. Una, sinabi niya kaya niyang gawin. Pero ano yung hindi niya kayang gawin? Yung i-give up yung meron siya. Which is yung kanyang possession. Yung kanyang meron siya for had great possession. Napakayaman itong binata na to. Hindi marunong magbigay. Okay? So sabi dito ng Lord, go and sell eh. Binibigyan ka ng effort. Magbigay. Hindi niya kaya magbigay, mga kapatid. Then said Jesus unto his disciple, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Sabi dito, yung mayaman na tao, mahihirapang makapasok. Hindi naman sinabi na hindi na makakapasok, mga kapatid. Di ba? Mahihirapan lang. No? Sabi nila, pag mayaman, wala yan, hindi yan anak ng Diyos. Maraming pera yan, hindi yan anak. Hindi, sabi dito, mahirapan lang makapasok. May kilang. Ano yung sinabi? Magbigay. Okay? And again, I say unto you, it is easier for a camel through the eye of the needle than a rich man enter in the kingdom of God. No? Mas madali pa daw yung camel makapasok sa butas ng karayom. Pwede ba yun? Di ba? Kaysa dun sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan nyo, mga kapatid, tayo, sometimes, maraming dumarating na blessing sa atin. Binibigyan lang tayo ng effort ng Lord. Binibigyan tayo ng effort. Di ko alam kung paano binibigay sa inyo, kung paano sinasabi sa inyo ng Diyos. Pero dumarating yun sa isipan natin. Dumarating yun sa ating mga sitwasyon. Kasi dito sa situation na to, sa scenario na to, pinakita ng Diyos kung ano yung hindi mo kayang gawin. Okay? Which nga, yung hindi kayang gawin ng binata, magbigay. Okay? Ito yung test in giving. Mga kapatid, dumating ba sa point na may ganun tayong guilty sa sarili natin? Na may dumating blessing sa buhay natin? Parang nahihirapan tayo. Meron ba? Meron ba dito? Sometimes. Sometimes. Siguro dahil sa kakaisip natin kay Judith. Minsan mahirap naman talaga tao tayo Kung unahin muna si Judith, sino pang unahin?
Si Bill. Si Bill. Diba? Lalaki at babae na yun. Marami tayong unahin. Pero pinakita dito na kahinaan ng binata yun yung pagbibigay. Baka ilan sa atin dito, kahinaan din yung pagbibigay. Meron ba dito? Siyempre, wala magtataas na kamay. Sa atin na lang. Okay? Next. Sabi dito ng Biblia, in giving, don't expect anything in return. No? God will give you more in return. Kapag tayo ay nagbibigay mga kapatid, huwag tayo mag-expect ng return. Halimbawa, nagbigay ka, magbibigay ako sa church, may 5 digit. Ay, 4 digit na lang para medyo makatotohanan. Huwag kang mag-expect ng return. Huwag kang mag-expect ng return. Huwag kang mag-expect na, siguro pagbibigyan ako ni Lord sa gusto mo. Oo, huwag kang mag-ganon, walang ganon. Nagbigay ako halimbawa ng 1,000. Siguro sa next week, bigla akong bibigyan ni Lord ng kotse. Mali yun. Punta tayo sa Luke, kasi minsan nami-misinterpret ng bumabasa yung nakasulat sa Biblia. So, punta muna tayo sa Luke 6:35 hanggang 38. Basahin natin mga kapatid. Sabi ko nga dati pa natin talaga ito pinag-aaralan. Simula nung dumating ako, dito 2014, naririnig ko na. Kahit kayo, yung iba sa inyo nauna sa amin. Naririnig dati ko na. Kumbaga gas-gas na talaga. Pero pansinin nyo, although mahina yung ating giving, nakatayo pa rin yung ating pastor. Walang trabaho. Walang, suporta. Wala naman tayong Amerikano dito Amen. Diba? Wala tayong Amerikano. Napagkakamalan na. Wala tayong suporta sa kahit, walang sweldo ang pastor dito. Kasi kung may sweldo ang pastor, baka wala na si Pastor Romel. Kasi sa kabila sa ibang church, ang lalaki ng sweldo. Ang laki ng offer, 50,000. Monthly. May 30,000. May kotse pa. Di pa naman ako na-operan Joke lang. Di pa naman ako na-operan. Pero, blessing pastor, hindi ako na-operan pero may dumating. Amen. Di ako na-operan pero may dumating. Amen. Blessing yun, mga kapatid. Amen. Huwag nyo nang antayin operan kayo sa labas. May darating yan, mga. Amen. Balik tayo doon sa verse. Luke 6:35. Sabi dito, but love your enemy. Ito yung tinutukoy sa don't expect in return, mga kapatid. And do good kapag gumawa ka ng mabuti and lend, hoping for nothing again. No? Kapag gumagawa ka pala ng mabuti sa kapwa, huwag mo antayin na bumalik. Diba? Huwag mo antayin na gagawa ko ng minsan sa kapitbahay, magbibigay ka ng spaghetti. Tapos nag-birthday yung kapitbahay. Nag-antay ka na, sana bigyan din naman ako, binigyan ko nakaraan. Di ba, may ganon? Damot naman nun. Next time, tinan mo. Huwag ka magtuturo ng Biblia na kapag gumagawa tayo ng mabuti, huwag tayo mag-expect ng bumalik sa atin. Okay? Amen. And your reward, hoping for nothing again, and your reward shall be great. Okay? Tingnan nyo to huwag ka daw mag-expect, pero tandaan mo yung reward na babalik sa'yo. Matindi. And you shall be the children of the highest, for his kind unto unthankful and to the evil. Gayon din sa, tingnan nyo to mga kapatid, 36. Be therefore merciful, and your Father also merciful. Judge not, and you shall not be judged. Huwag tayo manghusga sa kapwa at hindi rin tayo husgahan. Condemn not, and you shall not condemn. Forgive, and you shall be forgiven. Luke 6:38, ito yung misinterpret ng iilan sa atin. Kasi karaniwan pag umating ka sa ibang church, laging bungad to. Pagdating sa giving, tatapikin pa yung giving. Babanggitin yung verse. Tingnan nyo pag naghulog kayo dito, babalik ko sa inyo. Diba? Ganun yung lagi. Totoo yan. Yung mayroong entablado, magbigay ka ho ng mga regalo galing sa inyong puso. Ilabas ang inyong wallet. Sabihin. At ito'y babalik sa inyo. Diba ginagamit yung verse? Maling paliwanag ginagamit yung verse para makakuha ng salapi. Maka-scam. So sa atin hindi. Papaliwanag po natin. No? Sabi dito, give and
ye shall be given unto you. Ikaw daw ay magbigay at ikaw din ay bibigyan. Good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give to your bosom. For with the same measure that you meet, withal shall be measured unto you. No? Ang sinusulat dito mga kapatid, ang babalik sa iyo, yung paraan kung paano binigay yung bagay, paano mo binigay yung bagay na yon. Ang sinusukat pala yung loob mo mga kapatid. Yes. Amen. Kung paano mo ginawa yung giving na yon, yun daw yung babalik sa'yo. Nasusukat ba yung loob? Hindi nasusukat yun. Si Lord ang nakakasukat nun. Ibig sabihin, ang babalik sa'yo mga kapatid, umaapaw. Amen. O tumulong tayo sa gawain ng Lord. Huwag tayong mag-expect nating in return. Ang susukatin dyan kung paano mo binigay yung bagay na yun. Nagbigay ka nga, nag-iisip ka naman na, Pastor, last money ko na to eh. Ito naman. Kung kailan ako umatin ng church, tsaka giving pa finish ko eh. Kung kailan naman ako umatin eh. Napilitan ka. Anong susukatin sa'yo? Anong attitude ang pinakita mo sa nagbigay ka nga? Anong susukat mo? Sa kaloob-looban mo? Reklamo. Hindi pala ang blessing, mga kapatid. Walang susukatin sa'yo kasi sabi nga dito, susukatin yung loob mo. Kung ano yung pinakita mo dun sa blessing na yun, sa giving na yun. Okay mga kapatid, malinaw na doon na huwag tayong mag-expect sa kahit anong paraan, kahit hindi sa giving. Sabi dito, pag gumawa ka ng mabuti, huwag kang expect ng mabuti. Di ba? Pag binato mo daw ng tinapay, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Huwag mo batoy din ng bato. Oo. Sa lahat ng gagawin natin bilang Kristiyano, dapat buong puso natin ginagawa yung bagay na yun. Huwag tayo mag-expect ng kahit anong kapalit. Okay? Isa part yun ng testimony natin mga kapatid. Give. Next. Pangatlo, give time to giving. Magbigay tayo ng oras sa pagbibigay. Totoo yan mga kapatid. Minsan may nag-church, mag-asawa. Nagsisikuan ba, pastor? Pag oras ng giving, pagkano nga, wag mo ilagay yung 100. Kung kailan oras na ng giving, tsaka magdidesisyon. Makikita mo dyan, kunwari nagsisikuan, ginanon pa yung piningin. Kinurat pa. Ano yung dinadukot mo? Sky blue, wag yan. Sabi, halata ng pastor, ano yan? Wag yan. Orange. Pwede na yan. Diba? Magbigay tayo ng oras sa giving. Alam niyo yung pagbibigay ng oras sa giving? 1 week bago pa dumating yung araw na yun. Tabi mo na yung giving mo. Kung ano man yung giving mo. Kung hindi ka mapakali at nangangati yung kamay mo, dumiretso ka na sa church. Huwag mo na paabutin yung araw ng pagsamba para hindi mo magastos. Minsan nangangati eh. Diba? Lalo na kung mabisyo. Yung hindi Kristiyano nangangati na scatter. Tayo. Baka may nagbibisyo dito ng ganun mga kapatid. Masama po yun. So wala naman, no? Sa atin, pag nagbibigay tayo, kung ayaw natin mawala, idiretso na natin sa church. Okay? Huwag natin pag-isipan na masama yung ating pastor. Number 1 yun. Huwag natin pag-isipan natin. Para maayos yung ating pagbibigay, huwag natin pag-isipan na masama yung ating pastor. Nagbigay ka ng 3,000, halimbawa, si pastor, baka ibili lang niya ng gamit. Ano ngayon? Iputput din sa sapatos eh. Ikaw kaya pumunta dun sa malayong lugar. Nakapaa ka. Di ba? Huwag natin pag-isipan ng masama yung ating pastor about sa pagbibigay. Lahat ng ating kaloob ay nagagamit niya sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Amen. Punta tayo sa Genesis. Ito yung example ng give time to giving mga kapatid. Genesis 22:3. Genesis 22:3. Andiyan na po. Amen. Ito yung matinding verse to mga kapatid. About kay Abraham, kung paano siya mag-effort ng oras sa pagbibigay. Basahin natin And Abraham rose up early in the morning. Paano siya mag-effort sa pagbibigay? Gumising siya ng maaga. Matindi to mga kapatid, makinig kayo.
Napakaganda ng verse na to. Si Abraham, magbibigay siya sa Lord, maghahandog siya. Ano ang ginawa niya? Gumising siya ng maaga. Supposed to be, pwede naman siya gumising ng hapon, ng tanghali, or matulog siya hanggang gabi. Ito malupit. Gumising siya ng maaga, na alam naman, ito yung time na iaalay niya po yung kanyang anak na sino? Si Isaac. Iaalay niya dun sa bundok kung saan sa inutos na iaalay yung kanyang anak. Siyempre masakit sa kanya yun, iaalay ko yung anak ko. Pero anong ginawa ni Abraham? Kahit masakit sa kanya, gumising siya ng maaga. Okay? Ano pa yung mga ginawa niya? And saddled his ass and took of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering. Nag-i-effort siya, mga kapatid. Lahat ng kailangan sa pag-aalay, lahat ng kailangan sa giving, inaasikaso niya. Although masakit sa kanya deep inside, kasi anak niya yung iaalay niya. Kaya niyo ba yung mga kapatid? Iyang iaalay lang naman natin yung 20 pesos. Medyo plan. Masakit pa ba sa yun? Di ba? Sa kanya, yung anak niya, iaalay niya. Pero gumising pa rin siya ng maaga, mga kapatid. Inasikaso niya yung mga gagawin. Ito maganda. Nag-give time siya ng sa giving. Nag-e-effort siya, mga kapatid. And rose up and went to the place of God had told him. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lesson dito, kahit ano pang sitwasyon mo sa buhay, no? Kahit masakit pa man na gagawin mo yan, kahit walang-wala ka na, pagdating sa giving, iunahin mo ang Lord. Yung churches ng Macedonia, di ba? Pinakamahirap na churches. Nasa deep poverty sila. Pero sila yung nangunguna pagdating sa giving. Grabe, ano pag sinabing deep poverty? Ano ibig sabihin nun? Matinding kahirapan. Mas mahirap pa sa payatas, mas mahirap pa sa tundog. Anong klaseng kahirapan nun? Mas masarap pa nga siguro yung pagpag eh. Diba? Sa deep poverty na sinasabi dito. Baka butot balat na lang yung tao. Pero sila yung nangunguna magbigay. Ganito rin kay Abraham, masakit yung sitwasyon na di na naranas niya, pero inuuna niya pa rin ng Diyos. Okay? Ganun siya mag-effort. Okay, mga kapatid? Next. Number 4. Become a generous person. Totoo yan. Ito yung napakaganda. Sanayin natin maging generous. Ang ating Panginoon, nagpakita siya ng ng care sa kanyang kapwa. Nagpakita siya. Alam niyo ba yung sumusunod sa kanya? Yung sa Matthew? Basahin natin sa Tagalog. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumawid si Jesus sa dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kanya ang isang malaking karamihan. Maraming sumusunod kay Kristo eh. Kasi gumagawa siya ng miracle eh. At nagpipreach siya eh. No? Sapagkat nakita nila ang kanyang himalang ginawa niya sa mga may karandaman. Nagkaroon ng maraming followers. Ginagaya ng ilan ngayon yan. Tawag doon? May nagpakita sa kanila, nagpagamot sila, marami rin silang followers. Binasa lang nila yung sa Biblia, mga kapatid. Kaya ginagaya nila. At umahon si Jesus sa isang bundok at doon naupo siya, kasama ang kanyang mga alagad. At ang mga Paskwa, ang pista ng mga Hudyo ay malapit na. Nang itiningin nga ni Jesus ang kanyang mga mata at nakita niyang isang malaking pulutong na lumalapit sa kanya at sinabi niya kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay? So, nagkakaroon siya ng care. Gayon din sa ating church, mga kapatid. Kung may kulang dito, magkaroon tayo ng care. Maging generous tayo. Mamaya, si Pastor Romel pala, wala nang sinturon. Mamaya, pag tayo na dito, naubakan na. Di ba? O kaya si Sister Jenaline, yung pinagkakasya na lang, buti nga, bago pastor Grabe, blessing to. Dati yung hymnal, punit-punit na. Pinagkakasya na lang yung maliit na scotch tape. Diba? Ganito rin yung nakita ng ating Panginoon. Nagugutom yung mga tao. Diba? Gumawa siya ng miracle. Sabi niya doon kay Felipe, saan tayo bibili ng tinapay? Upang makain ng mga tao.
At ito'y sinabi niya upang subukin siya sapagkat alam niya ang kaya niyang gawin. Sinubok niya si Felipe. Alam niya naman na kaya niyang pakainin yun eh. Anong sinabi niya? Sagot ni Felipe, 200 denaryo ng tinapay ang kailangan. Grabe, ang dami nun eh. Papakainin yun, 5,000 yun. Laki lang. Di ba? Lalaki lang yung O lalaki lang yung sa 5,000. bata at babae. Dami nun kasi pulutong. Ano gano'n karami yung pulutong? Nagkakaroon ng care ang ating Panginoon. Nagiging generous siya kasi nakita niya gutom. Yung church po natin, mga kapatid, gutom din po. Gutom din. Hindi lang sa Cavite. Di ba? Every Sunday, tayo nananawagan din na tulungan yung ating mga kapatiran sa ibang lugar. Biruin nyo kay Pastor Manny. Adunay, walang CR. Di ba? Walang CR. Alam niyo kung buo lang mga paa ni Pastor Manny, siya gagawa nun. Kaya-kayang gawin yun. Pero di ba, tayo nananawagan na tayo magtipon-tipon. Na magpadala doon para makagawa ng CR, mas malapit sa church. Ako nang gagawa. O yun, si Pastor na pala ang gagawa doon. Ako na lang magbubukas. Maging generous tayo katulad ng pagpapakita ng ating Panginoon sa maraming tao na nangangailangan. Okay? Next. Ito na. Ito yung sensitive, Pastor. Alam ko, lahat sa inyo, isa sa inyo, sometimes sa buhay nyo, wala kayong trabaho, limbawa, wala kayong business. Alam ko na nangako kayo kay Lord, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. At kapag ako'y meron ng trabaho, pangako, tutulungan ko ang church. Alam ko, kahit ako, Pastor lahat tayo, sa isang banda ng buhay natin, nag-promise tayo kay Lord. Ito yung number 5. If we promise to the Lord, let's not take it back. Totoo yan mga kapatid. May example sa Biblia na nag-promise sila. Binawi! Ang hinayang. Nang hinayang. Alam ko sa isang banda ng buhay natin, may ganun tayo. Alisin natin mga kapatid. Example yung sa Acts 5, Pastor. Acts 5, 1-11. Basahin natin mga kapatid para mas lalo nating maunawaan. Acts 5, 1-11. But a certain man named Ananias, with Sapphira, his wife, sold a possession and kept back of the price. His wife also being privy to it. No, nakabenta daw ng ari-arian at kinuha. No? His wife being privy to it. Ano ba ang ibig sabihin ng privy? Nanginayang ba o naging sakim? And brought a certain pint and laid at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart? No? Sabi niya kay Ananias, bakit inayaan mo makapasok si Satanas sa iyong puso? Naging greedy ka. Nangako ka na yung pag-aari mo, pagbabenta ay sa Panginoon. Bakit inayaan mo makapasok yung Satanas sa iyong puso? Nangyari din ba sa atin itong mga kapatid? Alam niyo ba dito, noon ang daming walang trabaho dito. Totoo! Ang daming walang trabaho dito. Minsan may pupunta kay pastor. Ay pastor, pag-pray mo ko. Makakapag-apply na ako. Makakapag-upload na ako. At kapag ako'y nag-upload, pastor, hindi ko kayo pababayaan sa inyong gawain. Yun na, nakalis na. Siyempre, mabait ng ating Panginoon. Pinag-pray pinapakinggan tayo. After nun, nawala na. Diba? Gantong-ganto yun. Hindi ka man mamamatay katulad ni Ananias, pero hinayaan mo na ang puso mo mapuno ng mapasok ni Satanas. No, hindi ka mamamatay, hindi ka literal na mamatay. Ewan ko. Ang namatay sa'yo, yung pangako mong ginawa. Okay? Ang sabi dito, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep part of the price of the land? While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived the thing in thine heart? Thou wast not light unto men, but unto God. Nagsinungaling sila sa Diyos. Kung nangako ka man kay pastor, nangako ka man sa kapatiran, nangako ka man sa gawain dito, na kapag ikaw ay nagkaroon ng trabaho at tutulong ka, hindi ka naman sa amin nagsinungaling. Sabi dito, ganito rin yun, kundi sa Diyos. Okay? And Ananias, hearing this word, fell down
and gave up the ghost. Imagine, kung totoo yun, kung panahon natin sa panahon natin dito nangyari kay Ananias, anong nangyari kay Ananias, mga kapatid? Biglang namatay. Sa harapan ng church, grabe yun. Dahil siya'y pinasok ni Satanas. Yung pangako niya, napako. Automatic nang matay siya doon. Ganun yung power ng Diyos. Siguro kung nangyayari sa panahon natin noon, dami nang bumulagta dito. Di ba? Dami nang bumulagta. Baka wala na natira. Baka wala na natira. As in zero. Lahat ata tayo, wala na natira. No? And the young men arose, wood him up, and carried him out. No? Kinuha yung katawan ni Ananias. Diretso libing. No? And buried him. Grabe yun. Hindi na pinaabot ng 24 hours. Ikaw, nagsinangalang ka sa Diyos, mamamatay ka, nilibing ka na. Ngayon, takot na takot yung asawa. Sino yun? Si Sapphira. And it was about space 3 hours after. 3 oras daw nakalipas, when his wife, not knowing what was done, no? Hindi niya pala alam nangyari after 3 hours, pumasok sa church. Hindi niya alam, patay na si Ananias. Iisa rin siyang sakim. Nagkakuntsaba sila, imbis na awatin niya. No? Or yung isa ang umawat. Came in, and Peter answered unto teller. No? Di ko alam kung sinalubong niya agad to, basta pinayaan niya pang umupo eh. Sabi dito, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yeah, for so much. Ang laki na napag-anuhan nila. Bentahan. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together? Bakit kayo nagkasundo? No? Not tempt the Spirit of the Lord. Nagkakuntsaba kayo. Behold, the feet of them which have buried my husband at the door shall carry thee out. Then she fell down straight away. Biglang namatay na rin. Ganun makapangyarihan ng Diyos. Hindi niya na hinayaan magpaliwanag pa. Teka. Ito na. Wala na. Patay ka na. Diretso na. No? Agreed, sabi dito, and yielded up the ghost and the young men and found her dead and carrying her forth, buried her by her husband. Pinagsama na sila doon. Yung young men na yun, tagalibing lang eh. Diba? And great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Mga kapatid, natatakot ba kayo? Ngayon, sinabi ko sa inyo to, hindi man literal yun nangyari sa atin. Ngayon, nagkaroon ba tayo ng takot kahit pa paano? Amen. About kapag tayo nangako, huwag na tayong mapapako. Totoo yan. Kasi kung totoo, kung nangyayari pa rito sa atin, kung literal to, talagang nakakatakot. Huwag ka nang mangako. Huwag ka na lang mangako. Ililibing agad natin. So, iyon yung effort. Kapag nag-effort ka, nangako ka, tandaan mo, tutulungan ka ng Lord. Sa mga prayers mo, tutulungan ka niya. Nangako ka sa Kanya eh. Ganun kabait ng Diyos. Ganun niya tayo ka-close. Amen. Kaya nga lang, tinukso mo siya nun. Well, Lord, sige, kunwari, mangangako ko sa inyo, tapos bibigyan mo ako ng trabaho. Pero, pako na. No, ang tinip nila ang Diyos. So, next. Number 6. Ito yung tinatawag na purpose of the heart. Kapag nag-e-effort ka pala sa giving, hindi ka lang basta nagbibigay. Dapat may purpose din yung iyong puso. No? Itong verse na to, talagang ano na to, gas-gas na. 2 Corinthians 9:7, mga kapatid. Sabi dito, bawat tao ayon sa kanyang layunin, sa kanyang puso. Kung layunin mo tumulong, kung layunin mong magbigay, ay ibigay niya. Sabi dito, so let him give. Hayaan mo siyang magbigay. Kung yung asawa mo gusto magbigay ng sky blue, hayaan mo, huwag mo sikuhin. Purpose niya yun. Masaya siya dun, magbibigay siya. Huwag mo nung kontrahin. Diba? Purpose niya yun. Kinontra mo, nagbago yung puso. Nagkaroon ng angry. Nagalit. Ano ba naman yun? Sabi niya, he purposed in his heart, so let him give. No? Hindi sa sama ng loob.
o sa pangangailangan. Sabi ng asawa, hayaan mo na itong Sky. Makakatulong to. Sabi ng asawa, sige na nga! Sama ng loob yung pinakita. Bigay mo na. So nagbibigay ka sa sama ng loob. Hindi daw doon. Kundi sa kanyang layunin ng kanyang puso. Sapagkat iniibig ng Diyos. Ano daw ang iniibig ng Diyos? Sayang. Ang masayang nagbibigay. Mga kapatid, masaya po ba tayo? Amen. Amen. Masaya dapat tayo. Right. Kahit 10 piso yan. Ang hindi yan tinitingnan yung value. Galing sa puso. Yung galing sa puso. Yes. Okay? Gabi naman kung piso. Napaisip ako, gabi naman kung piso. Di, masaya ako dito, pastor. Sa piso, masaya ako. Ang tanong, tama ba yan? Diba? Baka pag tinuloy natin yung topic natin eh. Andun na tayo sa systematic. Papunta tayo sa lumang tipan. Hindi naman nawala yun eh. Yung lumang tipan na pagbibigay, hindi naman nawala eh. Inayos na. Inayos lang. Totoo ba? Ng piso, masaya ka. Totoo ba talaga masaya ka? Cheerful Hindi. people. Sinabi lang na cheerful giver ka. Piso na yan. Ang totoo nun, more than yun. Dun sumasaya ang puso mo. Yes. O halimbawa sa 100, magkano dapat? 50. Di ba? 50. 50 more than yun. Di ba? Masaya ka nun. Amen. Totoo sabi, 100. Piso binigay mo. Di, pastor, masaya naman ako. Mali. Baka ang niloloko mo na naman ng Diyos. Bumulagta ka na naman. Di ba? Hindi yun. Baka, yung kasayahan ng puso mo, more than yun sa sistema ng nakasulat sa Biblia. Okay? At saka hindi daw nangangailangan ka. Hindi nagbibigay ka dahil hindi ka nangangailangan. Magbibigay ka, Lord, dahil may prayer ka lang. Karamihan sa ganyan eh. Anong church yun? Di ako magbabanggit. May pa-dasal. Magbibigay ka kasi may padasal ka. Na huwag ka daw magbigay ng ganun. Na nangangailangan ka. Not grudgingly. Not necessity. Nagbigay ka lang dun sa church na yun dahil may kailangan ka. Nagbigay ka ng 100 dun sa father, halimbawa. Ano ba yung mga nagdadasal doon? Kasi may kailangan ka. Pangat daw na pagbibigay yun. Hindi masaya ang puso mo. Ang subon. Suhol yun. Sa atin walang padasal, mga kapatid ha. Yes. Wala tayong padasal kasi pwede tayong dumiretso sa Lord. Yes. Inuturuan tayo mag-pray. Always. Direct. Direct tayo, wala tayong padasal. Lahat ng tao marunong magdasal. Sa iba kasi ang ginawa. Pag hindi ka marunong magdasal, ako magdadasal. Gaganunin. Ako magdadasal para sa'yo. Okay naman yun. Mag-pray tayo lahat. Mag-prayer meeting tayo. Ano tayo. Pero yung may halong ganun, wala tayong ganun. Not necessity. Nagbibigay sila dahil may kailangan sila. Okay? Minamahal ng Diyos ang mga taong masaya ang puso at masayang nagbibigay, mga kapatid. Amen. Ito, last na. Sabi nyo, last na. Oh. Buhay pa ba mga kapatid? Di ba po ba kayo nasaktan? Kayo po ba'y Hindi, masaya. masaya? Natisod po ba? Hindi Yes, naman. No? Amen. Okay. Very nice message. Ito yung last. Ito yung full effort. Full effort from you. Full effort from you. Punta tayo sa 2 Samuel 24:18-25. 2 Samuel 24:18-25. Sabi dito, and God came that day to David and said unto him, go up, rear an altar to the Lord in the threshing floor of Araunah the Jebusite. Nung sabi ni God kay King David, umakyat ka doon sa threshing floor ni Araunah. Ano yung threshing floor? Yung parang sa bukid, yung bilog. Istisan ba yung pastor? Patag. And David, according to the saying of God, went up to the Lord commanded. And Araunah, yung may-ari ng bukid, si Araunah, mga kapatid. Look, and saw the king and his servants. No? Papunta na sila David. Coming on toward him. And Araunah went out, bowed himself before the king, on his face upon the ground. Lumuhod si Araunah, no? Nagbow siya. Siyempre, hari yun. And Araunah said, wherefore, my lord, the king come to his servant. And David said, bibiling ko yung threshing floor mo. Sabi niya. Kasi gagawa kami ng altar unto the Lord para mahinto na yung
plague may be stayed from the people. Mag-giving sila eh. Maghahandog sila. Naganap lang sila ng place. Okay? Sakto dun sa place ni Arauna. And Arauna said unto David, Let my lord the king take an offer. Pakinggan nyo to ha. What seemeth good unto him? Behold, here be oxen and for burnt sacrifice. Sabi ni Arauna, hari yung katapat niya eh, si David eh. Ay, kunin mo na itong baka. Para sunugin. Handog mo na. And the threshing floor instrument. At saka itong mga gagamitin mo. King, hari, bigay mo na to. Sige, yan ang gamitin mo. Instrument of the oxen for wood. All these things did Arauna. Lahat ng kailangan ni David, binigay niya, no? As a king give unto king. And Arauna said unto the king, The Lord thy God accept thee. Sige na po, tanggapin niyo po lahat ng to. Ito yung maganda mga kapatid. Dapat may full effort tayo. Pakinggan niyo to ha. Anong sabi dito ng hari? And the king said unto Arauna, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Sabi niya, hindi. Bibiling ko lahat yan sa'yo. Okay? Neither I will offer burnt offerings unto the Lord. Sabi niya, that cost me nothing. Tingnan niyo mga kapatid ha. Ayaw niya maglingkod sa Lord. Ni David, ayaw niya maghandog sa Lord nang hindi daw siya nagagastusan. Ayaw niya ng mga libre. Gagastos. Ibig sabihin, nag-i-effort siya kahit siya hari. Supposed to be, pwede naman siya kumuha ng kahit ano dyan. Sabi ng araw na, tanggapin mo na to para makapag-church kayo, makapag-ano kayo. Sabi ni David, no. Nag-i-effort siya, hindi, bibiling ko yan sa'yo. Sabi niya. So David bought the threshing floor, the oxen of 50 shekels of silver. No? Anong lesson dun mga kapatid? Dapat mga kapatid, meron tayong effort. Baka naman, itong buong week, nag-aantay na lang tayo ng blessing. At saka yung darating sa ating blessing, yun yung ating ibibigay sa church. Nag-aantay tayo ng biyaya. Ano asa na yung effort natin? Kaya nga tayo, sabi ng Biblia, lahat ng gagawin mo, lahat ng kakainin mo, pagpapaguran mo eh. Ganun din sa mga sa giving mga kapatid. O halimbawa, for example, si Brother Jeremy, binigyan ng 1,000 ayuda. Diba? Si Brother Jeremy, 5,000 naisipan niya, na tayo kayo dahil. 5,000. Sige, para minimum. Si Brother Jeremy, naisipan niya yung 5,000, ibigay na lang sa church. Gantong-ganto yung kay David. Asan yung effort mo, bro? Hindi mo pinaghandaan. Hindi mo inisip yung giving. Nag-antay ka lang eh. Na may darating eh. Ayuda. Yung ayuda, paano kung walang ayuda? Asan yung full effort from you? Kay David, kahit may dumating eh. Hindi. Mag-effort ako. Maghahandog ako sa Lord eh. Lord, tandaan natin, Diyos yung ating pinaglilingkuran. Yes, amen. Diyos yung ating pinaglilingkuran. Kailangan ng effort sa atin. Paano kung walang dumating na ayuda? Paano kung walang dumating na kinsenas katapusan? Paano may darating na kinsenas katapusan, lagi kang absent? Mag-effort ka, pasok ka. Na pag-pray mo na kailangan mong magkasweldo para sa pangangailangan mo at para makatulong din sa church. Pero okay lang din yung bigay mo yung ayuda. Pero okay lang din yun Additional. additional. No? Pero yung effort sa'yo, asan yung galing sa'yo? Amen. Hindi ka nag-effort. Asan yung galing sa'yo? Asan yung hinahanda mo para sa Lord? Okay? Malinaw po ba mga kapatid? Amen. Amen. Yun lamang po, nawa po, na-absorb po natin. Much better po, ipag-pray natin yung ating mga napakinggan at i-adapt po natin. Absorb po natin, adapt natin sa ating pamumuhay. Amen. Magtulong-tulong po tayo para mas lalong gumawa yung gawain ng ating Diyos. Amen. Yun lamang po. Salamat po. That's right.